Pagkarating sa bahay ng amo, ay sinabi ni Haji, "Salamat sa paghatid, Zaira." Aniya, nang idaan siya ni Zaira sa subdivision na tinitirhan ni Sir Onad, siya na lamang ang papasok sa gate dahil ayaw na niyang maistorbo pa ang dalaga sa kung anuman ang schedule na gagawin nito sa araw na iyon. Kinawayan lang siya nito at binusinahan, saka pinaharurot ang sasakyan papalayo. Laking pasasalamat ni Haji sa kanyang isipan, at least hindi naging karumal-dumal ang biyahe nila papauwi. Wala siguro sa mood ang dalaga na magpalipad ng sasakyan nito, kaya naging relax ang pakiramdam ni Haji habang sila ay nasa biyahe. Noong mapag-isa na siya, ay bigla siyang may naalala, si Ma'am Cindy. Kahawig nito ang aswang na nakita niya sa Cavite. Ano naman kaya ang ibig sabihin noon? May kinalaman kaya si Cindy sa kaguluhang nangyayari sa kanilang lugar? Kailangan niya itong malaman sa lalong madaling panahon. Tumatango-tango naman si Sir Onad nang makita ang mga litrato at video footages na binigay sa kanya ni Haji. Sa tingin ng binata ay kontento naman ang kanyang amo sa mga finished product na kanyang nakuha. Tuwang hinarap siya nito matapos ilagay sa safe ang mga dokumento. "Alam mo, iho, base sa sinasabi mo, nalaman kong marami rin pala ang mga aswang na sadyang bayolente. Naiisip ko kasi na aalis agad ang mga aswang kapag na lamang may nakadiskubre na sa presensya nila. Pero sa nakita ko, handa silang lumaban ng harap-harapan kahit pa sa loob ng bahay na may maliwanag na ilaw. Hindi na sila takot na malantad ang presensya nila at ang totoong anyo. Dahil dyan ay naisip kong kailangan mo rin ipagtanggol ang iyong sarili laban sa kanila. Hindi yung puro panakot lang ang gagawin mo. Paano kung kagaya nito lahat ng aswang na hindi nadadala sa mga panakot? E di ang buhay mo na ang malalagay sa alanganin. Kaya kailangan mong matutong lumaban." Tuloy-tuloy na wika ng amo si Sir Onad habang si Haji naman ay dinampot ang tasa sa mesita na may kape at nginitian ang kanyang amo habang hinihintay na ipagpatuloy nito ang nais iparating. "Haji, gusto ko mag-aral ka rin ng martial arts." "Ha? Martial arts po? Totoo po ba yan?" "Oo naman. Iyon ay kung gusto mo ring matuto." "Siyempre naman po, gusto ko. At hindi lang po dahil sa gusto ko. Kailangan ko rin talagang matuto. Mukhang puro naman po talaga aswang at kababalaghan ang assignment na ibibigay niyo sa akin. Mukhang tama po kayo. Kailangan ko na ipagtanggol ang sarili ko kapag nagkagipitan." Tumango si Sir Onad. "Kung ganon, kailangan kitang i-enroll sa isang martial arts center. Huwag kang mag-alala, sagot ko na ang bayad para sa training mo. Isipin mo na lang na ang mga matututunan mo sa pakikipaglaban ay kabilang na sa mga armas o pangontra na ipinapadala ko sa iyo para maprotektahan ka rin sa iyong trabaho." Ngumiti si Haji at nahihiyang nagpasalamat kay Sir Onad. Ngunit kaagad napalis ang kanyang ngiti nang makita si Cindy na papasok sa opisina ng kanyang amo. "Hi sweetheart, I'm home." Wika nito sabay yakap sa matanda at hindi magkanda o gaga sa mga bitbit na paper bags. "Where have you been, sweetheart? Bakit palagi ka na lang yatang umaalis ngayon?" Baling ni Sir Onad sa babae. Napalunok ng laway si Haji nang mapansing nagtama ang kanilang tingin ni Cindy. Sweetheart, bored na kasi ako dito sa bahay. Ayaw mo naman akong samahan na magbakasyon sa Palawan. Kaya naisip kong gawin na lang iyon ng mag-isa." Paliwanag ng babae. Kahit nakita na nito si Haji, ay nagkunyari pa rin itong hindi nakikita ang binata at silang dalawa lamang ni Sir Onad sa loob ng silid na iyon. Nang halikan niya ang matanda, ay halos masok si Haji sa pagkailang.
Lalo na noong tuluyang mauwi sa mainit na lampungan ang ginagawa ng dalawa. Sabi na lang ni Haji, Sir Onad, kailangan ko na pong umuwi. Matagal na akong hindi nakakauwi sa pamilya ko. Itinaas lang ni Sir Onad ang isang kamay at ikinumpas kay Haji na umalis na. Kaya agad na rin lumabas ng silid ang binata. Hindi niya na rin matagalan ang nakikita sa loob. Kasi tila mga teenager ang amo niya at ang kasintahan nito. Pagkalabas ng bahay ng kanyang amo ay agad nang pumara ng taxi si Haji. Kailangan niya nang umuwi para makapagpahinga ng totoo. Kahit naman kasi nakatira siya sa isang matinong bahay sa Cavite, doon kina Rina at Aling Tala, iba pa rin ang pakiramdam kapag nakakauwi siya sa bahay nila. Maari siyang matulog nang walang iisipin na biglang may aswang na lalapit, lalo at naroon naman ang buong pamilya niya sa bahay lang din. Isa pa, namimiss niya ng kasama ang pamilya, lalo na kapag pinaghahanda siya ng ina ng mga paborito niyang pangmeryenda. Kaagad siyang sumakay sa taxi na napara at isinandal ang ulo sa upuan. Sandali siyang naginhawaan nang matapat sa kanyang mukha ang aircon. Saglit lang niyang sinulyapan ang driver na sa tingin niya ay nasa edad 25 pa itaas ang edad. Mabilis itong magmaneho at ang kakaiba dahil magara ang suot nito at may suot na mukhang mamahaling wristwatch. Nag-aalangan pa si Haji kung totoo bang driver ito. Ngunit wala na siyang magagawa. Naroon na siya sa loob ng sasakyan nito at tumatakbo na ng mabilis ang kotse. Habang tumatagal ay napapansin ni Haji na mas lalo pang bumibilis ang takbo ng kotseng iyon. Tila ba may hindi magandang mangyayari? Kaagad siyang napadilat at nanlaki ang mga mata. Sa highway pa lang ay may kasabayan na sila. Sa bilis ng pagpapatakbo ng driver na 120 ay nagawa nito humabol sa isang itim na van. Naalerto si Haji nang may lumabas sa bintana na isang braso at may hawak na baril. Hala, anong nangyayari? Tarantang tanong niya sa driver. Ngunit basta na lang siya sininghalan ng driver na iyon. Yumuko ka! Dali! Napayuko nga siya habang tinatakban ang sarili niyang tenga. Pinaputukan sila ng baril mula sa kabilang sasakyan na humahabol, na ikinataranta niya palalo. Ngunit tumawa lang ang driver. Napagtanto niyang kakaiba ang taxi na iyon dahil bulletproof ang mga salamin ng sasakyan. Kaya kahit ilang bala pa ang ibato ng humahabol sa kanila, hindi sila natatamaan. Sir, lumipat ka sa harapan! Ikaw muna mag-drive! Malakas nitong sigaw na ikinagulat ni Haji. Ha? Ano? Ako ang magdadrive? Taxi mo ito? Nanlaki ang mga mata ni Haji noong humugot din ng baril ang lalaki. May kailangan lang kasi akong gawin, kaya sumunod ka na lang muna. Mamaya na ako magpapaliwanag. Sigaw ng lalaki. Sige! Natataranta niyang sagot. Kaya naman, habang pinipigilan ng lalaki ang pagtabingi ng takbo ng kotse nila, ay gayon na lang ang pagkataranta niya. Mabilis niyang kinabig ang manibela nang makaupo siya sa driver seat. Mas lalong nanuyo ang lalamunan ni Haji nang makita ang determinasyon sa mukha ng lalaki. Nawiling ito makipagbarilan. Hindi alam ni Haji kung paano siya humantong sa barilan. Balak niya lang naman makauwi ng matiwasay sa kanilang bahay. Kaya nga nagtaksi na lang siya para pagkasakay ay pipikit na lang siya at magre-relax at magmumulat na lang kapag naroon na sa kanilang lugar. Pero bakit ganito? Parang pumikit lang siya saglit tapos naroon na siya sa isang eksena na tila sa pelikula na nakikipaghabulan at nakikipagbarilan sa mga hoodlums. Nakatitiyak siya na hindi normal na taxi driver ang binata na kanyang nasakyan. Kaya nitong gumamit ng mahahabang dekalibring baril
na hindi niya napansing nasa paanan niya lang pala kanina. Panginoon ko, ano ba itong kinasadlakan ko? Nanginginig na bulong ni Haji habang nagmamaneho. Munti ka na silang mabangga, pero hindi siya pinayagan ng lalaki na huminto. Hawak ang baril ay ikinasa iyon ng binata at mabilis na ipinutok sa kutseng nakasunod sa kanila. Mabuti na lang at hindi pa gaanong busy ang kalsada, kaya kakaunti ang mga civilians sa highway na nagmamaneho. Muling nagpaputok ang binatang taxi driver. Sapul sa braso ang lalaking may hawak ng baril sa kabilang sasakyan. Nakita niya nang mamilipit ang lalaki sa sakit. Sapo ang brasong duguan. Hindi mo siya napuruhan! Nadapisan lang ang kamay! Puna pa ni Haji nang makaupo ang lalaki sa driver's seat. Sa front seat na lang umusog si Haji dahil nabablangko pa rin siya hanggang ngayon sa nangyayari. Wala naman akong balak na patayin sila. Kailangan ko lang ipanakot ang baril para huwag nila tayong habulin. Kaso mukhang matitigas ang ulo ng mga taong ito eh. Paliwanag ng lalaki. Teka, pasahero mo lang ako. Uuwi na ako dapat sa amin para makapagpahinga mula sa mahabang trabaho. Pero bakit isinama mo pa ako kung may sarili ka naman palang misyon na pupuntahan? Angil ni Haji sa lalaki. Subalit tumawa lang iyon at nagtanggal ng sombrerong suot nito. Inilabas ang tsapa at ipinakita sa kanya. Hindi naman talaga ako driver. Isa akong pulis at hinahabol tayo ng mga sindikato dahil may mahalaga akong ebidensya na nakuha mula sa lungga nila. Ayon pa sa lalaki, papunta na ngayon ang mga kasamahan nito sa baluarte ng mga sindikato para i-raid ang kanilang lugar. Bakit? Ano bang nakuha mo? May laboratorio sila na akala namin noong una ay paggawaan ng drugs. Pero mas mahigit pa palang nakakatakot ang ginagawa nila roon. Ito ay nang makita ko ang mga internal organs na kinukuha nila mula sa nakidnap nilang mga tao at pinag-eeksperimentuhan nila saka itatransplant sa mga kinikilalang aswang ng isang baryo. Parang ang ginagawa nila, ina-upgrade nila ang mga kakayahan ng aswang at inaalam kung hanggang saan ang kaya nito para makapaghasik ng mas matinding lagim. Paliwanag ng lalaki na hindi naman masyadong maintindihan ni Haji dahil mas naririnig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Paano ang taxi? Nakuha mo pang mamasada? Natawa ang binata. Hindi ito sa akin. Nagkataong bumaba ang totoong driver nito sa isang karinderya nang magkaroon kami ng shootout sa lugar na iyon. Kaya tinangay ko muna. Bakit pumick up ka pa ng pasahero? Para sana maisip nila na hindi ako yung kabarila nila sa loob ng compound na tumakas. Kaso mukhang nakita nila ako na sumakay rito, kaya hinahabol pa rin nila ako. Bakit bulletproof ang taxi na ito? Abay malay ko, hindi ko na yun alam. Napanganga si Haji sa kanyang mga nalaman. Ngayon lang siya nakarinig ng ganoong klaseng pamamaraan para pag-eksperimentuhan ang isang tao. Napalingon siya sa likuran. Naroon pa rin ang mga armadong lalaki at nakasunod sa kanila. Kaya naman, mas lalo pang binilisan ng lalaki ang pagmamaneho. Ako nga pala si Kurt. Ikaw, ano pangalan mo? Haji, isa akong photographer. Namilog ang mga mata ng lalaki sa galak. Naisip niyang kuhanin ang serbisyo ng binata habang kinakalaban niya ang kanyang mga kasagupa. Pwede mo ba akong kuhanan ng litrato habang nakikipagbakbakan ako sa mga hoodlum na ito? Babayaran kita ng service fee, huwag kang mag-alala. Wika nito, kaya walang nagawa si Haji kundi ang pumayag na lang din. Bakit hindi? Nasa liblib na parte sila ng isang abandonadong lugar kung saan ang mga remains na lang ng isang gusali ang makikita. Inihinto ni Kurt ang taxi sa isang walang katao-taong lugar at hinintay ang mga armado niyang kalaban. Si Haji naman ay inihanda ang kamera at naghanap ng lugar kung saan pwede siya makapanguha ng litrato nang walang makakakita sa kanya.
Nang makapwesto na ay nag-okay sign siya kay Kurt na mabilis namang nakuha ang mensahe nito. Saka pa lang nila narinig ang malakas na busina ng sasakyan ng mga humahabol sa kanila. Mabilis na pumreno ang mga ito nang makita ang nakahimpil na taxi. Animoy inasinan ang mga ito sa pagmamadaling makuha ang kanilang mga armas. Ngunit mabilis lang nilapitan ni Kurt ang isa sa mga lalaki at binaliko ang braso. "Ah! Hayop ka talaga, parak ka!" "Ah, ako pa ang hayop? Isino ba sa atin ang kriminal?" Ganti pa ni Kurt at sinipa ang lalaki. Susuntok pa sana ang isa, ngunit agad niya itong naiwasan at mabilis rin na sinipa ang mukha. Napasapo sa mukha niya ang lalaking iyon nang malagas ang ngipin nito at dumugo ang bunganga. "Walang hiya ka!" Sigaw ng pangatlo at susugod na sana sa kanya. Ngunit inundayan niya lang ito ng suntok hanggang sa mahilo ang lalaki bago siya nag-backflip na ikinabulagta naman ito. Muling sumugod ang dugo ang lalaki at may dalang kutsilyo. Tumutunog-tunog pa ang talim nito sa hangin, ngunit inatrasan lang iyon ni Kurt bago hinila ang braso nito na ikinangiwi naman ng lalaki. Mas lalong dumugo ang braso ng lalaki. Inilapit pa niya ang mukha at hinedbat ang lalaki na ikinahimatay na nito. Susugod pa sana ang isa, ngunit iniharap niya na ang paborito niyang baril. "Wala talaga kayong mga modo ano? Hindi kayo marunong rumispeto sa mga pulis. Kaya naman hinuhuli ko na kayo ngayon." Nakangisi niyang wika nang makita ang papalapit na mga pulis sa kanila. Hindi nila namalayan na dumating na pala ang mga kasamahan noong pulis na si Kurt. Kaya naman natutuwang lumabas na din sa pinagtataguan niya si Haji. "Ang angas mo makipaglaban, sir. Parang hindi ka pulis eh. Para kang action star." Bungad niya pa nang makalapit sa pulis. Natawa naman si Kurt at inakbayan si Haji. "Maliban sa pagiging pulis ay nagtitraining din ako ng martial arts. Para naman magawa kong makipaglaban ng mano-mano kahit pa mag-isa lang ako." Wika pa ni Kurt. Sumagi sa isipan ni Haji ang sinabi ni Sir Onad tungkol sa balak nitong ipasok siya sa isang martial arts studio. Mukhang hindi na nito kailangan na gumastos dahil may nakita na siyang tamang tao na pwedeng tumulong sa kanya para maging trainer tungkol sa martial arts, si Kurt. Dumukot ang lalaki ng pera sa kanyang pitaka para iabot sana kay Haji. Ngunit nagtaka ito nang makitang hindi naman ito tinanggap ng binata. "Hindi ako nagpapabayad ng pera, Kurt. Pero may iba akong offer sa'yo. Pwede mo ba akong turuang makipaglaban? O noong sinasabi mong martial arts?" Napaisip ang pulis na si Kurt. Mabilis naman si Haji at mukhang mabilis rin matuto. Kahit minsan ay natataranta. "Sige, payag ako. Ito ang calling card ko. Tawagan mo na lang ako para malaman ko kung saan kita pupuntahan. Ihahatid na muna kita sa inyo bago ako bumalik ng presinto." Laking tuwa ni Haji nang sabihin iyon sa kanya ng binata. Sa isang iglap, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya kaagad ng kaibigan sa katauhan ni Kurt. Nang makauwi siya sa bahay, napanatag ang loob niya. Wala siyang nadatnang problema at maayos ang kanilang negosyo. Nagmano siya sa kanyang mga magulang pagkatapos niyang ibaba ang kanyang mga gamit. "Nay, Tay, kumusta po kayo rito?" "Ayos naman kami rito, anak. Ikaw ba? Ang tagal na naging project mo ngayon ah. Pero buti na lang pinayagan ka ng boss mo na umuwi rito noong birthday ni Ate Sharon mo. Siya nga pala, bakit hindi mo kasama si Syra?" Tumabingi ang ngiti ni Haji nang marinig mula sa bibig ng kanyang ina ang tungkol sa dalaga. Naku, umuwi na po siya, Nay. Kanina pa, nauna siya sa akin." Sagot niya dito. Iniabot ng binata ang dala niyang pasalubong.
na malugod naman kaagad tinanggap ng kanyang mga magulang. Sana anak, ipasyal mo ulit dito si Syra. Natutuwa ako sa batang iyon. Napalunok ng laway niya si Haji sa narinig na papuri na ibinigay ni Nanay Sofia sa dalaga. Kung alam lang nito kung gaano ka-Amazona ang babaeng nakilala nilang maganda, mahinhin at mabait. Nagpaalam na agad si Haji sa kanyang mga magulang na papasok na sa kanyang silid dahil magpapahinga na ito. Kailangan niyang matulog para maagang gumising kinabukasan. Balak niyang makipagkita kay Kurt. Total off duty naman daw ang lalaki sa araw na iyon. Nagpahinga siya sa kama habang pinagmamasdan ang mga larawan nila ni Syra. Bukod sa kuha niyang litrato na may kinalaman sa trabaho, ay naisip niya rin na kuhanan ng stolen shot ang dalaga. Hindi niya maiwasang mamangha sa taglay nitong ganda at karisma. Hindi alam ni Haji kung ano ang nakain niya nang ilapit niya ang kanyang mukha sa kamera at hinalikan ang nakangiting larawan ni Syra na siyang pagtunog naman ng kanyang cellphone, kaya napatalon siya sa labis na gulat. Natatarantang kinapa niya ang cellphone at napagtantong si Syra ang tumatawag. Hello, Say. Bakit? Haji. Bati ng dalaga sa kabilang linya. Hey, Say. Kumusta? Napatawag ka? Tanong niya kaya tumikim ang dalaga. I was thinking kung bakante ka ba. Pupunta kasi ako ng Baguio bukas at kailangan ko ng kasama. Uwi ka nito na ikinalunok niya. Paliwanag pa ng babae, bukas na ito agad babiyahe. Kaso lang, nakakompromiso si Haji kay Kurt. Hindi niya naman ito pwedeng sirain, lalo na at siya ang nangangailangan. Ganun ba? Nakusay, mukhang hindi ako makakasama. Pasensya ka na. May mahalaga akong pupuntahan bukas eh. Nahihiya niyang tanggi. Pero sa totoo lang, naiinis siya dahil kailangan niya itong gawin. Ganun ba? Sige, okay lang. Wika ng dalaga sa kabilang linya, sabay putol ng tawag. Lihim na napamura si Haji pero wala siyang magagawa. Ayaw niya namang magbukang bakla sa harapan ni Kurt na walang isang salita. Bumuntong hininga na lang siya nang mapagtantong wala na siyang kausap. Sana naman hindi siya magtampo. Malungkot niyang wika at binlangko na muna ang isipan hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Kinabukasan, maaga silang nakita ni Kurt. Kagaya ng nauna niyang impresyon sa lalaki, may pagka-cool ito at astigin. Siya iyong tipong napapanood sa mga palabas na may hawak na baril at kayang pumatay ng 10 tao sa bilis nitong kumilos. May katangkaran at kaputian rin ito. Idagdag pa ang tila pang sundalo na gupit nito na nagbibigay ng malinis na itsura na siguradong kagigiliwan ng kababaihan. Salamat ha at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko, Kurt. Aniya na ikinangiti ng lalaki. Abay, oo naman. Magkaibigan na tayo, di ba? Kaya, alika na. Pumunta na tayo sa estudyo ko. Doon ako nagtitraining. Aya sa kanya ng binata. Ginugulila ang buong maghapon sa pag-iensayo. Mga basic na paraan sa pakikipaglaban at basic din na paraan sa pagdepensa sa sarili. Hanggang sa matuling lumipas ang 1 buwan. Araw-araw ay hindi pumapalya si Haji sa mga practice nila. Natutuwa naman kahit papaano si Kurt sa kanya dahil ang bilis niyang matuto. Kaya niya makipagsabayan kaya hindi na siya nahirapang maturuan ito. Kagaya ngayon na marami siyang napapansing improvement sa galaw ng binata. Literal siyang na-impress sa mga galawan nito. Kinahapunan, nagpaalam na si Haji na mauuna ng umuwi. Magpapahuli pa raw sa labas si Kurt. Hinihintay pa ang girlfriend nito. Tinalunton na lamang ni Haji
ang may kahabaang kalsada papunta sa downtown. May mga tao pa naman na abala sa pamamasyal. May namimili din at nag-window shopping. May pumapara ng mga sasakyan at may naghihintay ng mga kasamahan. Palibhasa ay buwan iyon ng Pebrero, kaya nagkalat ang mga palamuting puso sa mga billboards at mga gusali. Maski ang dinadaanan niya ay may mga tindahan ng mga series lights, nahugis puso din ang disenyo. Naisip niyang huwag na munang umuwi. Pumunta siya sa isang lugar na madalas niyang puntahan noong estudyante pa lamang siya. Sa isang lumang simbahan na ayon pa sa kanyang mga magulang na sa simbahang iyon mismo sila ikinasal. Wala gaanong tao kaya malaya siyang naglakad ng diretsyo sa hallway. Wala ding misa. Nataong nahulog ang wallet niya nang mapadaan sa may parting may mga nakatambay na manlilimos. Umaktibo kaagad ang isa sa kanila nang makitang may makapal na laman ang pitaka ng binata bago ito damputin. Dire-diretso lang sa paglalakad si Haji. Hindi alam na nagsisinyasa na ang mga tambay. Nais ng mga ito na pagkaisahan siya para makuha ang kanyang pitaka. Sa loob ng simbahan siya dumiretso para saglit na magdasal. Nang makarating roon ay hindi niya maiwasang mapangisi. Kay tahimik ng paligid pero may naaamoy siyang panganib. Sa bukana pa lang ay ramdam niya nang may nagmamasid. Ngunit wala siyang pakialam. Hindi siya natatakot. Naisip ni Haji na magagawa niyang gamitin ang kanyang nalalaman sa pakikipaglaban. Inihanda niya ang sarili nang may maramdamang presensya sa likuran. Agad niya itong iniwasan bago pa biglang sinipa ang lalaki pagkaharap niya. Sunod niyang sinuntok sa mukha ang lalaking mataba na pupukpok na sana sa kanya ng martilyo. Sapul iyon sa ilong. "Ah! Hayop ka!" Singhal nito sa kanya na ikinangisi niya naman. "Pasensya ka na. Una ko kasi kayong napansin eh." Wika niya at nginisihan ang nagpapanggap na pulubi. "Ang lalaki ng katawan nyo, tapos mangu-hold up lang kayo rito?" Aniya at malakas na sinuntok ang isa sa mga lalaki na ikinaatungal naman nito. Hanggang sa isang maskuladong lalaki ang humarap sa kanya. Kay galing nitong makipaglaban. "Ibigay mo na sa akin ang pitaka mo nang matapos na tayo." Paninindak nito sa kanya na wala namang naging epekto kay Haji. Sa halip, tinawanan niya ang lalaki at gumanti ng pagsagot. "Ano kayo, siniswerte? Nagtrabaho ako ng marangal para magkapera, tapos kukunin nyo lang, ha? Magtrabaho rin kayo, uy!" Aniya at pumurma ng makipaglaban. Tila sila nagsasayaw sa bilis ng kanilang mga galaw. Suntok dito, sipa roon. Sangga dito, sapok doon. Halos salit-salitan lang ang dalawa. Walang nais magpatalo. Ayaw magpagapit ng isa't isa. Hinihingil na si Haji ngunit hindi siya susuko. Ngayon pa na may kaunti na siyang nalalaman kung papaano depensahan ang kanyang sarili. Iisipin niyang nagpa-practice lang siya rito. Nang muling umatake ang mga ito, natataranta na sila at hindi natatamaan ng kanilang mga suntok si Haji. 3 sunod-sunod na putok ng baril ang nagpahinto sa kanilang mga bayolenteng paggalaw. Nang mapatingin si Haji sa may entrada ng simbahan, nakita niya si Kurt na nakatayo roon at siyang nagpaputok ng baril. "Pare!" Wika ni Haji at nilapitan ang binata. Nakipag-apir sa kanya si Kurt at inginuso ang 3 lalaki na nakalaban niya ngayon lang. "Hindi ako sumabay sa'yo, hindi dahil sa hinihintay ko ang girlfriend ko. Pero namataan ko na kasi ang 3 iyan sa labas ng estudyo kanina na nagmamatsyag sa'yo. Ito ang dahilan kung bakit nagpaiwan ako, para masundan kita." Napatingin si Haji sa 3 lalaki na kasalukuyang inaabutan ni Kurt ng cable tie. "Sige na, itali nyo na ang mga iyan sa kamay nyo.
na makapagpahinga na kayo sa presinto. Aniya, kaya yuko ang ulo na napahingi ng tawad ang mga magnanakaw. Pasensya na kayo, boss. Nagigipit lang kasi kami, kaya napilitang gumawa ng hindi mabuti. Huy ka ng isa sa kanila na siniko naman ng matabang lalaki na kasama rin noon. Haji, sila ang mga limusgang. Mag-iingat ka sa kanila. Hindi natin sila dapat binibigyan ng pagkakataon na makapagnakaw. Alam mo na, kaganyan-ganyan lang ang itsura ng mga iyan pero delikado sila. Modus lang nila ang magkunyaring hikahos, tapos hold upin nila ang mga taong mapipili nila na mukhang may pera. Hindi ko akalaing may mga ganyang tao pala dito. Pero kahit sana mahirap ang buhay, dapat nagsisikap pa rin sila. Hindi naman pwede na basta na lang silang mang-agaw ng perang pinaghirapan ng iba. Ani Haji. Nagpasalamat siya kay Kurt at nagtuloy na sa pag-uwi. Nagpasalamat na lang siya sa Diyos dahil wala na siyang nakasalubong na gulo pa sa kalsada. Pagkapasok niya sa kwarto, naabutan niyang nagre-ring na naman ang kanyang cellphone. Bumuntong hininga siya at sinagot ang tawag. Hello? Haji, my boy! Kung nagkataong babae lang si Haji, kanina pa niya napaikot ang mga mata nang marinig ang pamilyar na tawag sa kanya ng amo. Pakiwari niya ay nagmumukha na siyang aso dahil kailangan pa talagang tawagin na my boy. Sir Onad, napatawag po kayo. Yes. May bago akong misyon ngayon para sa iyo, Haji. Sa Baguio City. Namilog ang mga mata ni Haji nang sabihin sa kanya ng boss ang lugar na magiging next assignment niya. Ipinaliwanag sa kanya ni Sir Onad na kailangan niyang magpunta sa Baguio upang mag-imbestiga tungkol sa sunod-sunod na krimen ng pagpatay ng walang malinaw na dahilan. Nagugulat na lang ang iilang residente sa bayan na may natatagpuan na lang na biktima na dilat ang mga mata at natuyuan na ng dugo. Ilang beses nang nagpabalik-balik ang pulisya sa pag-iipon ng mga ebidensya, ngunit lahat ng iyon ay wala namang napapatunayan. Kaya kahit marami ng pulis at investigador ang napasahan ng kaso, ay talagang wala silang nakukuhang lead. Marami ang mga haka-haka na may vampirang gumagala sa lugar na iyon, pero wala naman silang nakikita o di kaya mga aswang na bagong lahi. At higit sa lahat, baka pattern lang ito ng isang serial killer para magsilbing trademark ng pamamaraan ng pagpatay. Tutal naman daw ay buwan ng Pebrero ngayon. Idadaos ng mga mamamayan ng Baguio ang Panagbenga o Baguio Flower Festival. Kailangan matyagan ni Haji ang mga pangyayari, mga okasyon at kasiyahan dahil siguradong marami ang dayong turista, mga bakasyonista at mga foreigner na talagang dumadayo mula sa malalayong lugar na pwedeng maging target ng mga vampira na mas kilala sa tawag na danag. May partikular na pamilya si Sir Onad na pinaghihinalaang may lahing danag doon sa Baguio. Ito ang kailangan imbestigahan ni Haji, isang kilala at mayamang pamilya na may tindahan ng kilalang wine sa syudad. May 2 anak na lalaki at bunsong anak na babae na nasa 19 na taong gulang ang edad. Ano? Ayos ba sa'yo ang next assignment mo, Haji? Untag sa kanya ni Sir Onad na ikinatango niya naman. Opo sir, hindi ko tatanggihan yan. Okay, good. Sa pagkakataong ito, magdadagdag ako ng benefits para sa pagbabiyahe mo. May ipapadala akong kotse sa iyo bukas ng maaga. Ipapa-full tank ko na lang iyon at ipapakondisyon ang makina para magawa mong magmaneho na lang all by yourself. Natuwa si Haji sa sinabi ng matanda. Thank you po sir. Walang anuman. By the way, check your account. Naipadala ko na ang paunang bayad mo at dinagdagan ko na ulit ng another 5,000 dahil nagustuhan ko ang performance mo noong nakaraan.
Sobrang maaksyon, lalo na doon sa mga video. Wika nito na mas ikinasaya ni Haji. Ibig sabihin, mas malaki na sa una ang kanyang sweldo, kaya walang magiging problema. Naging matiwasay ang kanyang pagtulog kinagabihan. Naalala niya si Syra at ang imbitasyon nito. Ibig sabihin, magkikita sila ng dalaga doon sa pupuntahan niya. Mukhang hindi matatapos ang bakasyon nito nang hindi sila magkakasama. Kinabukasan, nakasunod sa kotseng sasakyan ni Haji sina Mang Ricky at Aling Sofia. Puro paalala ang pinapabaon nito sa kanya. Nagluto pa ng adobong baboy si Aling Sofia para may makain daw si Haji kapag nagugutom siya. At kailangan mag-stop over sa daan. Haji, heto, ibigay mo na lang kay Chang mo. Ikamusta mo na lang din kami sa kanila. Iyong jacket mo, nadala mo ba? Malamig doon ngayon, lalo na sa ganitong buwan. Opo, Nay. Huwag kang mag-alala at dadalawin ko po si Chang Sami sa Baguio. Sagot niya na ang tinutukoy ay ang kanyang tiyahin na nakababatang kapatid ng kanyang nanay Sofia na naroon nakabase sa Baguio. Doon kasi ito nakapag-asawa, kaya hindi na gaanong napapagawi sa Maynila. Bunso, ingat ka ha, pasalubungan mo kami ng strawberries. Habili naman sa kanya ni Ate Sharon habang inaabot ang fruit juice na piniga nito mula sa sariwang orange. Si Mang Ricky naman ay inabutan siya ng ilang pirasong puso. Ikamusta mo na lang kami kay Syra anak kapag nagkita kayo roon. Pahabol ni Aling Sofia. Hindi niya naman kasi itinanggi na nasa Baguio rin ang inaakala nilang tunay na kasintahan ng binata. Kaya napakarami nilang pinagsasabi. Mabuti na lang talaga maagang dumating si Carlo, ang gwardiya ni Sir Onad na siyang naghatid ng kotse sa kanya. Sa katunayan, alas 3 pa lang ng madaling araw ay nakahimpil na ang kotse sa labas ng bahay nila Haji. Tinawagan lang siya ni Carlo para kunin niya ang susi para makapaghanda na din sa mahabang pagbabiyahe. May kasama ng maleta sa loob kung saan naroon ang mga pangontra, booklet na may kaunting history ng Baguio, mga tradisyon at pamahiin, mga tono ng pananalita ng mga lokal. Humaway siya sa kanyang pamilya, saka binuhay na ang makina ng kulay silver na kotse na kanyang minamaneho. Madaling araw pa naman, kaya hindi pa gaanong busy ang highway. Kaya niyang bilisan ang pagpapatakbo para mas mabilis din siyang dumating sa kanyang destinasyon. Habang nagmamaneho, paunti-unti siya nagre-research patungkol sa aswang na danag na kailangan niyang imbestigahan. Ang mga karakteristik nito at mga kakayahan. Ang mga danag pala ay uri ng aswang na halos katulad ang katangian sa mga vampira. Hindi sila namamatay kapag naaarawan, pero direktang naaapektuhan ang kanilang balat, kagaya ng tila pagkalapnos at pamumula. Tanging dugo lang ng tao ang kinukonsumo ng mga danag. Sinasabing sila ang mga Diyos at Diyosa noong araw na isinumpa ni Bathala dahil sa pagkahayok nila sa dugo. Ang dating mga magsasaka na naging katuwang nila sa pagtatanim at pag-aani ng mga pagkain ay ang siyang una nilang naging biktima dahil sa hindi matatawarang paggaganid sa dugo na siyang nagbibigay sa kanila ng lakas at liksi na kumilos. Naging maayos naman ang pagmamaneho ni Haji. Kahit papaano ay nakakapahinga naman siya hanggang sa mapagtanto niyang malapit na siya sa Baguio. Masasabi niyang maunlad din ang nasabing lugar habang tinatahak ang highway. Nakalagpas na siya sa Sigsag Road at tinutumbok na ang address kung saan naroon ang kanyang tiya Sami. Huminto muna siya sa isang tabi at inihanda ang makapal na jacket. Nagsisimula na siyang lamigin. Idagdag pang nagkalat ang mga pine trees bawat gilid ng kalsada.
at nagsisimula na mag-fog ang paligid kahit alauna pa lang naman ang hapon. Pagkarating niya sa isang crossing, lumiko siya pakaliwa. Binaliwala niya lang ang may kahabaang rough road na iyon. Patunay na hindi na inabot ng modernong pamumuhay ang lugar, ni wala ngang street lights. Kahit ang haling tapat ay kailangan niyang gumamit ng ilaw dahil makapal ang fogs na nagpapahirap sa kanya na makita ang kalsada. Dahan-dahan lang ang pag-usad niya, lalo na't madulas ang kalsada at paakyat pa sa bundok ang tinatahak niya. Inihimpil niya sa gilid ang kotse nang marating ang may kalumaang gate. Ang dalawang lampos nito ay aandap-andap lamang ang liwanag, bagamat nakakatulong din naman sa pagtanaw sa paligid. Sinuot niya na ang may kakapalang coat at pinatay na ang makina ng sasakyan. Bumaba si Haji at saglit tumingala. Tama ang address na tinatahak niya. Malinaw na nasa lugar na iyon ang kanyang tiyahin. Walang tao sa paligid, kaya nagdesisyon na siyang lumapit sa kalawanging gate. Sinubukan niyang i-check. Hindi ito nakalak. Umingit ang tarangkahan nang itulak niya ito papabukas. Kaya naman, mas nakadagdag ito sa kakaibang atmosfera ng paligid. Tila ba nakakatakot at maikukumpara sa mga haunted movies na napapanood niya. Tinaluntun niya ang mabatong daan patungo sa malaking bahay na yari sa bato. May kalumaan na din ito at halos 70 taon na nakatirik sa lokasyon na iyon. Haji, iho, ikaw na ba yan? Naniniyak na tanong ng isang may katandaang babae mula sa bakuran. May suot itong gloves at apron. Mukhang galing pa sa garden. Kahit tumatanda ang ginang, ay kilalang kilala ito ni Haji. Auntie Sam! Aniya at kaagad na niyakap ng mahigpit ang tiyahin. Walang pagsidlan ng tuwa ang ginang nang makita siya. Diyos ko! Ikaw nga, Haji! Pamangkin ko! Paano ka nakarating dito? Puno ng galak na wika nito. Hindi ko nga din po inaasahan na makakarating ako dito, auntie. Salamat na lang at may trabaho akong kailangan gawin dito. Proud niyang pagkakasabi. Natuwa naman siyang niyakap uli ang auntie Sam niya. Halika, pasok ka rito, iho. Sakto, nagluto ako ng tsokolate. Wika ng ginang at kaagad siyang sinama sa loob ng bahay. Nakaramdam ng kaginhawaan si Haji nang makapasok sa loob ng bahay nito. Tinanggal nito ang coat na suot niya at isinabit sa lalagyanan. May heater at komportable ang upuan kung saan siya iginiya ng tiyahin. Carpeted din ang sahig. Masasabi niya talaga na tila nasa ibang bansa siya dahil sa itsura ng lugar. Siya nga po pala, auntie. May pinadalang suman si nanay para sa'yo. Sana daw po ay magustuhan mo. Aniya at iniabot ang supot. Namilog kaagad ang mga mata ni Auntie Sammy dahil sa tuwa. Wow! Paborito ko ito, iho! Masaya nila pinagsaluhan ang dala niyang suman habang nagpapainit sa tig-isang tasa ng tsokolate. Marami silang napag-usapan, mga bagay na alam nilang labis nilang ikakamis, lalo na't huling nagtungo sa Maynila si Auntie Sammy niya noong 5 years old pa lamang siya. Sayang, iho, dito ka na sana manatili habang narito ka sa Baguio. Wika ni Auntie Sammy nang magpaalam na siya sa tiyahin. Gusto ko nga po sana, auntie, kaso kailangan kasing nasa malapit lang ako para magawa ko ng maaga ang trabaho ko. Paliwanag niya rito. Hindi nito kailangan malaman ang tunay na ginagawa niya. Lalo na't may kasunduan sila ng amo niyang si Sir Onad na pananatiling sikreto ang tungkol sa pagiging litratista niya ng mga kakaibang nilalang. Sa bagay, hayaan mo kapag natapos ang trabaho mo. Dumaan ka muna dito bago ka bumalik ng Maynila, ha? Papadalhan kita ng chocolate bars. Wika nito
na ikinatawa naman ni Haji. Nagbiro pa nga ang binata na mukha na tuloy siyang galing sa abroad. Pero ipinaliwanag ng tiyahin na kahit mahirap sila sa Baguio, ay hindi naman ibig sabihin na hindi na sila makakakuha ng tableya. Lalo na't maraming talim na kakao ang tiyahin sa likuran ng tahanan nito. Ginugol nila ang maghapon na maglibot sa buong kabahayan pati na sa labas. Maski ang mga black roses na mga bago daw na alaga ng kanyang auntie ay ipinagmalaki nito sa kanya. Wala siyang pagsidlan ng labis na tuwa dahil ni sa hinagap ay hindi niya inaasahang magkikita sila ng kapatid ng kanyang nanay. Lalo na noong nagigipit sila sa Maynila at naghihirap talaga. Literal na nawalan sila ng komunikasyon kaya hindi na nila nababalitaan ang ganap sa bawat isa. Ngunit na sumapit ang hapon, hindi siya pumayag na hindi makuha ang contact number ng tiyahin. Maging ang mga social accounts nito ay hiningi niya rin para kung sakali mang maisipan nilang dumalaw muli sa Baguio ay makikituloy na lang siya sa tiyahin niya. Siyempre isasama na niya ang buong pamilya. Bago umalis, pinagsaluhan pa nila ang beef stew na niluto ng tiyahin. Sarap na sarap siya sa nasabing putahe, dahilan para pabaunan pa siya nito pag-uwi. Initin mo na lang ito, Haji, ha? Pagdating mo sa hotel, para masarap pa rin kainin, parang bagong luto lang. Uwi ka nito sa pag-aakalang sa isang hotel si Haji mag-i-stay, kagaya ng sinabi niyang dahilan. Paano po, auntie? Kailangan ko na umalis. Paalam niya. Bumakas kagad ang lungkot sa mukha ng auntie Sami niya nang magpasya siyang magpaalam. Gayon pa man, sinabi niyang babalik siya at mas magtatagal pa kung saan itataon niya na wala na siyang gagawing trabaho. Nang umusad ang sasakyan paalis ng tarangkahan, naramdaman ni Haji ang lungkot. Siguro, nabigyan niya ng kasihan ang tiyahin nang pansumandali siyang dumating sa bahay nito. Ngunit nalulungkot din kaagad nang magpaalam na siya. Paano'y walang anak ang kanyang auntie Sami at ang asawa nito. Kaya malungkot ang buhay nilang mag-asawa habang nasa tahanan nang wala man lang inaalaga ang supling. Humimpil kaagad ang minamanehong kotse ni Haji sa harap ng mga paupahan kung saan ang lokasyon ng kanyang assignment. Natutuwa siya sa maayos na pakikipag-usap sa kanya ng mga tao roon. Magalang at masiyahin. Higit sa lahat ay maasikaso rin. Nakilala niya nga si Manang Beth, ang nagsisilbing landlady sa apartment na tutuluyan niya. Palibot-libot ang kanyang tingin hanggang sa humantong ang kanyang mga mata sa malaking bahay sa tapat ng mga apartment. Ito ang sinasabi sa kanya ni Sir Onad na kailangan niyang matyagan. Ito ang bahay na sinasabing tinitirhan ng pamilyang Danag. Nilapitan siya ni Manang Beth at tinapi. Nako, iho, hindi magandang ideya iyang ginagawa mo na pagtingin-tingin sa bahay na iyan. Masahol pa sa isinumpa ang pamilyang nakatira sa loob niyan. Ha? Bakit naman po? Hindi mo ba alam? Pinagdududahan silang mga aswang. At sa mas malinaw na impormasyon, aswang na Danag pa kamo ang mga mag-anak na iyan. Mahinang wika ni Manang Beth. Pero nanlalaki ang mga mata nito. Napalunok si Haji. Hindi niya akalaing magkikwento kaagad sa kanya ng ganun ang ginang. Sa bagay, ito naman talaga ang unang makakapansin sa mga kababalaghan na nasa tapat ng bahay. Naku, hindi ko po talaga alam. Akala ko aswang free ang lugar na ito, Manang Beth. Saad niya rito? Tumawa ang matanda. Ay naku, iho. Sa ayaw man natin at sa gusto, talagang wala na tayong magagawa. Kung magkalat man ang mga ganyang nilalang sa paligid, ipagdasal na lang natin na hindi nila tayo guluhin at hayaan na lang din na mamuhay ng matiwasay.
Tama naman po kayo, aniya. Halika na, pumasok na tayo sa loob nang maihanda ko na ang silid mo. Naunang pumasok ang ginang nang sabihin nitong ituturo sa kanya ang magiging silid niya na nasa third floor. Sa pakikipagtransact niya kasi sa matanda kanina, sinabi niya na gusto niyang kumuha ng silid sa tapat mismo ng bahay na kailangan niyang matyagan. Of course, hindi niya talaga sinabi ang totoong pakay niya rito. Ang alam lang ng ginang na isa siyang bakasyonistang photographer na nakatukang mag-cover sa festival. Kinuha niya ang room kahit may kamahalan. Dahil sa street na iyon din daraan ang nagagandahang floats ng isa sa gawang parade. May pauna ng pakilala si Sir Onad sa pamilya. Ang ama at ina raw nito ay nagmamay-ari ng isang wine company na may mga branches all over the Philippines. May 3 anak, 2 lalaki, sina Winston at Lee. Samantala ang bunso naman ay isang babae na nagngangalang Anya. Medyo mailap ang 2 lalaki, kaya naman ang babae na lamang na anak ang mamatyaga ni Haji. Mabilis niya itong nasusundan at tila wala namang nahahalata sa kanya si Anya. Nakontrata na ni Haji si Aling Belen para sa 1 linggo niyang pananatili sa lugar na iyon. Wala siyang ibang ginawa kundi ang kumain, mag-research, tapos silipin ang ganap sa malaking bahay. Nakuha niya na sa 2 araw ng pagmamatsyag ang schedule ng dalaga. Nalaman niyang isa pala itong volunteer sa isang hospital, kaya araw-araw itong umaalis. Sinasadya din niyang umalis kapag lalakad na ang dalaga. Sinusundan niya ito saan man magpunta. Nagmumukha na siyang stalker pero wala siyang pakialam. Kinuhanan niya ng litrato ang malaking bahay ng pamilya, ang wine company na mag-anak, maging ang kumpletong larawan nilang lahat ay kinukuhanan din ni Haji. Maganda sana itong si Anya. Kaso lang, dahil sa kaalaman na isa itong danag, parang gusto na itong iwasan ni Haji. Maski ang hindi sinasadyang pagtama ng kanilang mga mata. Ngunit dahil kailangan niya maging profesional sa kanyang trabaho, mas lamang ang pagnanais niya na malapitan ang dalaga para makakuha ng mga kailangan niyang impormasyon. Pansin niyang mahilig itong tumambay sa garden ng kanilang bahay. Ang kanyang mga kapatid ay palaging nakakulong lang sa kwarto ng mga ito. Lumalabas lang tuwing gabi. Kaya naman naisip ni Haji na kaibiganin ang dalaga nang sa gayon ay mas makilala niya pa ito ng mas malalim. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 8. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.